Para sa mga netizens natin dyan na mahilig sa mga classic na scooter, alam naman natin na ang Kymco Like ang isa sa mga kilala at merong magandang design pagdating dyan. Paano pa kaya ngayon na naglabas sila ng bagong design na mas appealing? Silipin natin ngayong araw itong 2024 Kymco Like S150. Tara! Napansin-pansin nga netizens na bago na yung kanyang face or yung kanyang pinaka-headlight sa unahan. Kung before, patok na yung classic na headlight niya, ngayon, meron siyang pagka-modern pagdating sa design, pero na-retain pa rin niya yung classic na appeal ng Kymco Like. Idagdag mo pa dyan sa napansin ko netizens, yung kanyang mga chrome trims before, kagaya sa side mirrors, dun sa kanyang meter panel, maging dun sa pinaka-grab bar ng ating pillion ride, ay naka-black trims na rin po siya. Parang dun sa mga sasakyan na nire-review natin before chrome, pero yung modern ngayon ay black trims na. So, mas premium siyang tignan netizens. And of course, to keep the premium look, ay wala kang makikitang decals all over the motorcycle. Just the Like S logo na naka-emboss yung ating premium na Kymco badge at maging sa gilid niya, naka-emboss din yung kanyang 3D emblem na Like S. Isa rin sa napansin ko dito netizens ay napaka-porma ng kanyang red na caliper. Makikita mo yan doon sa kanyang brakes sa unahan at sa likuran. Very visible din ang motorsiklo na to bukod doon sa kanyang front na turn signals ay napakalapad din ng kanyang tail light. So, napakahalaga niya kapag magdadrive tayo sa madidilim na kalsada. Visible pa rin tayo sa makakasabay natin. Isa rin sa nagpa-elegante sa kanya netizens ay yung kanyang leather na seat. Sobrang ganda at nagpa-pop out yung kulay netong kanyang seat na meron pang mga stitches to add the premium feels and quality. Na merong sapat na upholstery para kapag umupo tayo ay comfortable tayo. Meron din siyang space for our pillion ride to be comfortable enough kapag ka bumabiyahe. Step through din yung kanyang footboard at napansin ko ay meron din siyang naitatagong hook doon sa kanyang upuan na side. Pwede mo siyang itago, pwede mo siyang ilabas. Depende kung gagamitin mo siya at magsasabit ka ng pinamili mo or ng bitbitin mo. May glove compartment din pala siya doon sa pinakaunahan netizens. Classic na classic talaga. At pagdating naman sa meter panel, ay meron pa rin tayong semi-digital na meter panel. Yung lower part niya ay fully digital. Makikita mo dun yung mga information that you need while driving. Habang yung speedometer naman niya sa itaas ay naka-analog gauge pa. So, it's a combination of both. Isa rin sa napansin ko ay meron siyang spacious na seat storage na kakasya ang isang open face na helmet. At ang maganda dyan, netizens, ay meron din siyang charging port dito sa ilalim ng upuan. So, I highly recommend siguro maglagay kayo ng jacket nyo muna bago yung phone ninyo para hindi directly na mainitan yung gadget ninyo kung magdadrive man kayo. The fact na meron tayong charging port ay napakahalaga niyan para sa ating mga nagra-ride ng malalayo. Para masigurado natin na may battery yung ating smartphone in case of emergency or kung gagamitin natin sa Google Maps or Waze. Isang ari pala sa napansin ko netizens ay napakaganda ng kanyang in-offer when it comes to engine and power output. Meron kasi itong 4-stroke at 4 valves na engine na merong single cylinder, naka-air-cooled pa siya, and dahil below 200cc nga siya ay compatible yung air-cooled plus less pa sa maintenance. Syempre 150cc at fuel injected na, kaya mamaximize natin yung katipiran nito sa gasolina with a maximum power of 9.9 kilowatts at 9,000 RPM and a maximum torque of 12.5 Newton meters at 6,500 RPM. So torquey po siya, kaya walang problema sa mga arangkada, sa mga uphill. Mukha lang cute yung motorsiklo pero may ibubuga. And napakaganda rin ang lapat nito sa kalsada for its weight na 129 kilograms. To be honest, may kabigatan siya for its category. Pero magugustuhan mo yan dahil sa stability. Dahil kung pagbabasihan mo yung design ng motorsiklo, plus idagdag mo pa yung kanyang tire size na 110/70 R12 sa unahan, 130/70 R12 naman sa likuran. So meron siyang 12 inches wheels plus yung design niya, magugustuhan mo yung bigat ng motorsiklo na to para hindi mo pakiramdam na parang kang hinahangin pagka nasa open space ka na area, let's say tabing dagat o kaya naman kapag nagko-cornering or banking ka. Very good din ito for Filipino height na kagaya ko. My height is 5'4". Abot na abot ko pa rin ang motorsiklo na to for its 770mm na seat height at even yung ating mga lady riders ay easily may imamaneho
ito ng walang kahirap-hirap. So, marirecommend ko din ito for beginners and para sa mga enthusiasts, of course, ng classic scooters. Pagdating naman sa suspension, meron tayong regular telescopic fork sa unahan at naka-double rear shock pa din po tayo sa likuran. So, magiging maganda yung feedback nito pagdating sa bumpy roads. Idagdag mo pa dyan na 5-stage preload adjustment pa yung rear shock absorbers niya. Kaya pwede mo itong i-configure depende sa bigat ng rider at kung ano yung road condition na palagi mong dinadaanan. For the braking system, naka-disc brake tayo sa unahan. Yun nga yung may caliper na kulay pula at naka-disc brake din tayo sa likuran. Meron din tayong overall dimensions na length of 1,915, width of 680, and height of 1,145 millimeters. 1,350 naman yung kanyang wheelbase at isa rin sa nagustuhan ko sa motorsiklo na to, kung titignan mo yung size niya, malaki na yung 7 liters na fuel tank capacity considering na classic scooter ang isang to. So malayo-layo na yung mararating mo bago ka magpagasolina ulit. And good din kung akit ka ng medyo mga liblib na lugar, bundok, dahil may confidence ka na kaya netong magbalikan. Dalawang kulay ang available para dito sa bagong Kymco Like S150. Itong nare-review natin na color black at meron din siyang gray metallic. Alin sa dalawang kulay na yan ang gusto ninyo na netizens? Comment nyo naman sa ibaba. Kung may dadagdag kayo na kulay niya, ano kaya may isasuggest ninyo? Comment nyo rin dyan sa ibaba. Usually, ang ganitong mga classic scooters ay medyo pricey. Nagkakahalaga ng 200,000 pataas. Pero ito yung budget option ninyo kung gusto ninyo ng classic scooter dahil wala pang 150,000 ang presyo niya. To be exact, meron po itong SRP ngayon na 134,000 pesos. Para sa inyo netizens, sulit ba siya para sa presyo niya? I-comment nyo naman sa ibaba. Ano pa kaya mga ibang motorsiklo o sasakyan ang gusto nyo i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Para sa mga mahihilig dyan sa classic looks, pero hindi kasing mahal, wala pang 200,000 pesos. Meron silang bagong Kymco Like S150. Iba na yung kanyang headlight. Medyo mas modern na siya, pero na-retain pa rin niya yung classic looks. Leather seat dito. Fully LED na rin syempre yung kanyang headlight na yan. Disc brake sa unahan at sa likuran. Nakakatuwa nga yung caliper niya kasi kulay red. Turn signals naman niya ay naan dito sa pinakaitaas. Syempre for convenience, meron din tayong hook dito sa kanyang pinakaupuan. Glove compartment dito sa unahan. Disusi pa siya para syempre classic. Semi-digital naman yung kanyang meter panel. Yung mga chrome accent niya before ay naging black trims na. Two colors na available, black, gray, metallic. Sobrang simple lang. Meron lang tayong Like S na emblem. Yung Kymco badge natin nandito. Sa gilid, ganun din, Like S. Sobrang lapad din ng kanyang pinaka-taillight kaya magiging super visible tayo sa kalsada. 4-stroke, 4 valves, single cylinder, air cooling system, fuel injected na 7 liters. Malayo na mararating mo bago ka magpagas ulit. 9.9 kilowatts and a maximum torque of 12.5 Newton meters. Torque po ang motorsiklo na ito. Upright sitting position, 129 kilograms naman ang kanyang weight at abot siya ng 5'4" in height na kagaya ko. Even Filipina riders, 770 millimeters yung kanyang seat height. Telescopic fork, dual shock, 5-stage preload adjustment. 110/70 R12, 130/70 R12 naman sa likuran. 134,000 pesos netizens. Para sa inyo, sulit ba tong pinakabagong Kymco Like S150?